Hindi ko alam kung ano ang mas nakakabaliw. Ang paglilihi ko o ang pagmumukha ni Gardo. Tuwing gigisingin ko siya ng 2:00 ng madaling araw para maghanap ng pagkain. Pero sa totoo lang, wala akong kontrol sa mga cravings ko. Minsan, gusto ko ng hilaw na manggang may bagoong. Sa susunod, ice cream na may patis. Kahit ako, naguguluhan. Napadpad kami sa baryong ito matapos kaming paalisin ng landlady namin sa Maynila. Sabi niya, masyado raw akong maingay at maraming reklamo si Gardo. Hindi ko naman kasalanan kung bigla akong magising sa gitna ng gabi na gustong gusto kong kumain ng balut na may ketchup. Sa unang gabi namin sa baryo, ginising ko si Gardo. Gardo, gusto ko ng chicharon na may suka. Ligaya, 2:00 na ng madaling araw. Saan ako hahanap ng chicharon ngayon? Hindi ko alam, basta gusto ko ng chicharon. Kung ayaw mong maghanap, ako na lang ang lalabas. Napabuntong hininga siya at nagbihis. Bumalik siya makalipas ang 1 oras. Pawisan at may dalang chicharon. Pagkakita ko, bigla akong naduwal. Ang baho! Ayoko niyan. Ligaya! Sorry na. Hindi ko talaga gusto ang amoy Ays, ang layo ng nilakbay ko makahanap lang yan. Sorry na. Ang gusto mo, sa'yo na lang yan. May choice pa ba ako? Nako, kung hindi ka lang buntis at kung hindi lang kita mahal Kung hindi, ano? Wala. Matulog ka na. Lalagay ko lang ito sa kusina. Huwag mo yan kakainin sa harap ko Magtago ka kung kakainin mo yan. Oo na po. Kinabukasan, gusto ko naman ng ice cream na may patis. Hindi ko rin kinain. Sa susunod na gabi, hilaw na manggang may bagoong. Hindi ko rin tinikman. Ligaya, hindi na ito nakakatawa. Pasensya na, Gardo. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito ako Isang gabi, ginising ko siya ulit. Gardo, gusto ko ng paan ng manok pero dapat puro kanan lang. Puro kanan? Saan ako hahanap ng ganon? Hindi ko alam, basta gusto ko ng puro kanan na paan ng manok. Napakamot siya ng ulo at lumabas ng bahay. Naiwan akong mag-isa. Habang naghihintay, may narinig akong kakaibang tunog sa bubong. Parang may kumakaluskos. Kinabahan ako. Bigla kong naalala ang mga kwento tungkol sa aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan. Gardo, bilisan mo. Biglang may bumagsak na anino sa harap ng bintana. Isang babae na may mahaba at magulong buhok, mapupulang mata at mahabang dila, kaya napasigaw ako. Wag po! Maawa kayo! Lumapit siya sa akin, handang kainin ang aking sanggol. Pero bago siya makalapit, bumukas ang pinto at dumating si Gardo. May dalang itak. Lumayo ka sa asawa ko! Naglaban sila ng aswang. Sugatan si Gardo. Pero sa huli, napugutan niya ng ulo ang aswang. Bumagsak ito sa sahig at naging abo. Ligaya, ayos ka lang? Salamat, Gardo. Salamat. Akala ko katapusan na namin ng anak natin Shhh! Huwag ka nang matakot. Nandito lang ako. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Kahit nakahiga ako sa tabi ni Gardo, para akong giniginaw sa loob ng katawan ko. Paulit-ulit sa isipan ko ang itsura ng aswang. Yung mata niyang parang apoy. Yung dila niyang parang ahas na gustong sumundot sa tiyan ko. Si Gardo, sugatan ng braso.
balikat at binti. Pero sa halip na umangal, siya pa ang nag-alaga sa akin. Ginamot niya ang sarili niya gamit ang dahon-dahon at kung anong langis na hinalo sa alak. Pero kita ko sa bawat galaw niya na masakit. Hindi lang niya pinapakita sa akin. Baka hindi lang ito basta aswang, Gardo, sabi ko habang nilalagyan ko ng tuwalya ang noo niya. Huwag ka munang mag-isip niyan. Ang importante, ligtas ka at yung anak natin. Sagot niya. Napilit ang ngiti. Pero alam kong iniisip niya rin yun. Sino bang hindi? Simula noon, kung ano-ano na ang napapanaginipan ko. Isang gabi, napanaginipan kong nasa gitna ako ng palayan. Tapos may maraming baboy na itim at lahat ay nakatingin sa akin. Pero parang tao ang mga mata. Isa-isa silang lumapit sa tiyan ko. Tapos bigla silang magiging tao. Mga matanda, mga bata, babae, lalaki. Lahat sila nakangiti pero may dugo sa kanilang mga bibig. Nagising akong umiiyak. Paglingon ko kay Gardo, gising na rin siya at tahimik lang na pinupunasan ang pawis sa batok. May narinig ako kagabi. Hindi tao ang lakad. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, yung panaginip ko o yung lakad sa bubong. Dumaan ang 3 araw. Tahimik ang baryo, pero ramdam mong may mali. Yung mga bata, hindi na naglalaro sa labas. Yung mga matatanda, biglang hindi na nakangiti sa amin. May ilan sa kanilang pagdumaan kami, bigla na lang nagsasara ng bintana. Gardo, baka may ginawa tayo. Wala, pero baka may alam sila na hindi natin alam. Tama siya. Kinagabihan, habang pinipilit kong kumain ng lugaw na may ketchup, biglang may kumatok sa pinto. Mabilis, sunod-sunod, parang may hinahabol. Si Gardo na ang nagbukas. Kailangan niyong umalis dito bago lumubog ang buwan. Hindi kayo ligtas. Bakit po? Hindi lang basta aswang ang napatay niyo. Anak yon ng matanda sa burol. Magsasama-sama sila. Bihira ang may lakas ng loob na pumatay sa isa sa kanila. At ikaw, Iha, buntis ka pa. Pero saan naman kami pupunta niyan? Hindi sumagot si Mang Elias. Inabot lang niya ang isang maliit na bote na may likidong kulay berde at isang pulseras na gawa sa balat ng bayawak. Pangontra, pero isang gabi lang yan. Bukas ng gabi, kung nandito pa kayo, hindi ko na kayo matutulungan. Hindi tayo pwedeng umalis ng ganito. Wala tayong pupuntahan. Wala tayong pera. Hindi ako aalis hanggat hindi ka ligtas. Naghalo ang takot at pagmamahal sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil andyan siya o magagalit dahil ang tigas din ng ulo nito. Kinagabihan, nagkandado kami ng pinto at bintana. Inilagay ko ang pulseras ni Mang Elias sa kamay ko, tapos yung berde, tilagay ko sa paligid ng kama. Amoy gamot at asin ang paligid, pero mas okay na yun kaysa sa aswang. 3:00 ng madaling araw. Nagising ako. May narinig akong tili ng pusa. Tapos kasunod nun, ang lakas ng kaluskos sa bubong. Parang may nagkakaskas ng kuko. Gardo! Pumesto na siya sa may pinto. Hawak ang itak. Ako, yakap ko ang tiyan ko. Tahimik na umiiyak. Sana lang, hindi totoo ang lahat ng ito. Sana, panaginip lang. Pero biglang, may bumagsak sa harap ng bahay.
Kahit anong dasal ang ginawa ko, hindi ako mapalagay. Ramdam kong lalong lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Kahit wala namang siwang. Pinilit kong kumalma. Yakap-yakap ang tiyan ko. Habang si Gardo, tahimik na nakaabang sa tabi ng pinto. Hawak pa rin ang itak. Narinig namin ang mga yabag. Hindi tao. Mabilis, magaan, pero mabigat sa pandinig. Kasunod noon, ang malalim na halakhak, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Gardo! Walang lalapit sa iyo. Kakainin muna nila ang bakal na ito bago kanila mahawakan. Matapang niyang sagot, pero kita ko ang panginginig sa kamay niya. Biglang nasira ang bintana. May lumipad papasok. Isang nilalang. Babaeng payat na parang tuyot ang balat, pero mahaba ang kuko at may pakpak ng paniki. Agad siyang sumugod kay Gardo, pero mabilis siyang sinalubong ng itak. Humanda ka sa aking aswang ka! Humanda ka! Tumalsik ang dugo, kulay itim. May amoy ng nabubulok na bangkay, pero hindi kaagad natumba ang aswang. Tumili ito. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Ang katawan ko ay nanginginig. Hindi ko alam kung takot ba ito o manganganak na ako. Gardo! Sobrang sakit ng tiyan ko! Hintayin mo ako, Ligaya. Sandali na lang to. Gardo! Nagkagulo na. Lumalaban si Gardo kahit sugatan na siya. Ako naman, parang mas sasabog ang tiyan. Hindi lang takot. Nagsisimula na kasi akong manganak. Diyos ko! Ngayon pa talaga? Pero walang pipigil sa anak ko. Ramdam kong lalabas na siya. Sa gitna ng kaguluhan, narinig kong napasigaw si Gardo. Kasunod nun ay isang tunog ng pagtagpas ng itak at pagkahulog ng katawan. Ligaya, ayan na ang bata, Gardo. Hindi ko na mapipigilan. Isang oras ang lumipas at sa tulong ng sariling lakas, habang ginagabayan ni Gardo, isinilang ko ang anak namin. Isang batang lalaki, malusog. Kamukha mo, bulong ni Gardo. Napangiti ako kahit pagod na pagod na. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Tahimik ang buong baryo. Walang ibang lumabas kundi si Mang Elias. At pagdating niya sa bahay, umangulang siya. Alam ko na, tapos na ang kasuklam-suklam na gabi. Binalot namin ng banig ang mga natirang bangkay ng aswang. Sinunog namin ito sa ilog. Si Gardo, pinagamot sa abot ng makakaya namin. Hindi na siya makagamit ng kaliwang kamay, pero buhay siya. Malakas pa rin, kasama ang anak namin. Ngayon, 5 buwan na si Baby Nathan. Matakaw, malakas. Ako, hindi na naglilihi, pero paminsan-minsan, nagpapabili pa rin kay Gardo ng chicharon. Alam namin na hindi kami basta-basta pwedeng magkumpiyansa. Dahil minsan, kahit tahimik ang baryo, ang dilim sa paligid, hindi pa rin tuluyang nawawala.